emperor na walang damit. Noong unang panahon, may isang emperor. Ubod siya ng yaman, pero hindi siya mabait na tagapamahala. Wala siyang ibang inisip kundi ang kanyang mga bagong damit. Araw-araw siyang may bagong damit. Sabi nga ng iba, nagpapalit ang emperor ng damit kada oras. Ginagastos niya ang kanyang yaman para bumili ng mga damit na may bagong modelo at estilo. Uy! Bago yata ang damit mo ngayon ah. May bago ka bang ternong damit na isusuot bukas? Ano ka? Hindi naman ako emperor para magkaroon ng bagong damit araw-araw. Oo, may mga pamilya kaming pinapakain. Hindi kami pwedeng maging maluho tulad ng emperor. Wala siyang pakialam sa kanyang kaharian, sa mga tao at maging sa kanyang hukbo. Napakasakim niyang tao! Hindi naman maganda ang napili niyang damit. Pero gusto niyang hangaan natin siya. Pwede mo bang sabihin sa kanya yung totoo? Mapupugutan ka ng ulo kapag hindi mo nagustuhan yung suot niya. Oo, totoo nga yan. Isang umaga, may dalawang manlolokong dumating sa kaharian. Nagkunwari silang gumawa ng damit para sa ilang lalaki doon. Hindi nakikita ng mga tao ang mga damit, pero pilit na ipinagmamalaki ng mga manloloko ang mga damit kaya naniwala na rin ang mga tao. At lagi pa nilang sinasabing matatalino lamang ang nakakakita ng damit na ginawa nila. Nasaan ang damit ko? Hindi mo ba ito nakikita? Ito, hawak ko. Wala akong nakikita. Naku po, isang mangmang na naman ang nakilala natin ngayon. Kami ang pinakamagaling na mananais sa buong mundo. Tanging matatalino lang ang nakakakita ng mga gawa namin at hindi mga hangal na tulad mo. Maging matalino ka para makita mo ang damit mo. Oo nga. Maganda nga siya. Hindi nagtagal, nakilala ang dalawa sa kaharian. Narinig ng emperor ang tungkol sa ginagawa nilang damit, kaya nagpasya siyang magpagawa rin ng damit sa kanila. Dalhin niyo sa palasyo ang dalawang mananahi. Gusto kong gawan niyo ako ng bagong damit. Isang karangalan para sa amin gawin yon. Gagawin namin ang pinakamagagandang disenyo para sa inyo, kamahalan. Tiyak, maiinggit ang lahat ng tao. Pero kamahalan, alam mo bang kakaiba ang mga damit na ginagawa namin? Ano yun? Tanging mga gwapo't matalino lamang ang nakakita ng gawa naming damit at hindi ang mga pangit at mangmang. Naisip ng emperor na sa ganitong paraan, malalaman niya kung sino sa kanyang mga tagapayo ang hindi nababagay sa kanilang posisyon. Kailangan namin ng pinakamagagandang tela at sinulid na gawa sa seda. Bigyan niyo kami ng panghabi at ilang araw para magawa ang pinakamagandang damit na maisusuot niyo. Nagbigay ang emperor ng maraming pera sa kanila at iniutos sa mga kawal na huwag silang hayaang maistorbo sa kanilang trabaho. Tinago ng dalawang manluloko ang mga biniling materyales, hinanda ang habihan at nagsimulang magpanggap na naghahabi sila. Natakot ang mga tagapayo ng emperor nang mabalitaan ang tungkol sa mga damit. Ikaw, nakikita mo ba mga damit na tinatahi ng dalawa? Nabalitaan ko pero hindi ko nakikita. Paano nga kung hindi natin makita ang damit ng emperor? Mawawalan tayo ng trabaho. Makalipas ang ilang araw, tinawag ng emperor ang kanyang punong ministro para tignan kung malapit nang matapos ang kanyang mga bagong damit. Natakot ang punong ministro, ngunit sumunod na lamang siya sa utos at pinuntahan ang dalawang mananahi. Habang papunta sa kwarto, inisip ng punong ministro, Mapapahamak yata ako. Paano kung hindi ko makita ang mga bagong gawang damit? Baka palayasin ako ng dahil dito ng emperor. Pumasok ang punong ministro sa kwarto at nakita ang dalawang mananahi sa may habihan. Ngunit tila wala silang telang hinahabi. Tumayo ang dalawa at pinakita sa punong ministro ang mga disenyo na kanilang ginawa para sa emperor. Ang totoo, wala silang hawak na damit. Ngunit napilitan ng punong ministro na magandahan sa hawak nilang damit. Bumalik siya sa emperor. Ano? Nagustuhan mo ba? Maganda po, kamahalan. Maganda ang disenyo nila. Kahanga-hanga. Tunay na maganda. Natuwa ang emperor. Makaraan ang ilang araw, pinadala niya ang mga tagapayo para tignan ang mga mananahi. Pagdating nila sa silid, pinakita ng dalawang mananahi ang mga bagong damit at hinangaan ang disenyong kanilang ginawa. Ito ang pinakamaganda naming gawa para lamang sa emperor.
Tingnan niyo ang husay ng aming pagkakagawa. Bagay na bagay ito sa emperor. Litong-lito ang dalawang tagapayo dahil wala naman silang nakikitang damit na hawak ng dalawang mananahi. Lumapit sila sa emperor na naguguluhan. Sabihin niyo, kamusta na ang mga bago kong damit? Maganda po, kamahalan. Ngayon lang ako nakakita ng gano'n kagagandang damit buong buhay ko. Yun na siguro ang pinakamaganda mong magiging damit, kamahalan. Mabuti kung gano'n. Itanong niyo kung kailan matatapos. Gusto kong makita ang mga damit bago nila ito matapos. Nagtungo ang emperor sa silid ng dalawang mananahi. Kumusta, kamahalan? Tapos na ba ang trabaho niyo? Opo, kamahalan. Handa na ang bago niyong damit. Heto na po. Pagkatapos, kinumpas ng dalawa ang kanilang kamay na tila may pinapakitang mga damit. Pinaliwanag nila ang pagkakagawa ng mga bagong damit ng emperor. Walang makita ang emperor, kaya napaisip siya. Wala akong nakikita. Ibig bang sabihin, hindi ako karapat-dapat na emperor? Mawawala sa akin ang aking trono. Kamahalan, nagustuhan mo ba ang disenyong ginawa namin para sa iyong pulang palyo? Ito po, tingnan nyo. Oo nga. Maganda siya. Nagustuhan ko. Ngayon lang ako nakakita ng kanyang kagandang balaban. Salamat, kamahalan. Kailan matatapos ang aking bagong damit? Kasi gusto ko na silang suotin. 2 araw na lang po, kamahalan. Binigyan sila ng 2 araw ng emperor saka umalis ito. Binabantayan sila ng ilang tao sa palasyo habang patuloy sila sa pagtahi ng damit kahit walang sinulid sa karayom. Litong-lito lahat ng tao sa palasyo. Kumalat sa buong bayan ang balita tungkol sa mga bagong damit ng emperor. Sabik na sabik nang makita ng mga tao ang nababalita ang bagong damit ng emperor. Paglipas ng ilang araw, pinuntahan ng emperor ang 2 mananahi. Handa na ba ang mga bago kong damit? Opo, kamahalan. Ito na po. Magiging kaakit-akit ka kapag suot mo ang mga bago mong damit. Ito na po. Kubarin mo na ang suot mo, kamahalan. Hinubad ng emperor ang kanyang damit at sinuot ang damit na gawa ng 2 mananahi. Pagkatapos, agad tumingin ang emperor sa salamin para makita ang kanyang bagong kasuotan. Wow! Ni hindi mo maramdaman ang tela dahil kasing ganito nasapot ng gagamba. Nagustuhan mo ba, kamahalan? Oo nga. Napakaganda talaga nito. Magaling ka, punong ministro. Salamat po, kamahalan! 2 alalay sa palasyo ang sumusunod sa kanya upang buhatin ang kunwari buntot ng damit ng emperor. Isang prosesyon ang isinagawa sa bayan at pumarada ang emperor sa harap ng maraming tao. Napansin ng lahat ng tao ang bagong damit ng emperor at hinangaan siya ng lahat. Tuwang-tuwa naman ang emperor sa paghanga sa kanya ng mga tao. Nang makarating ang prosesyon sa may plaza sa gitna ng syudad, isang inosente at walang kamuang-muang na bata ang sumigaw. Wala siyang ibang suot maliban sa kanyang salawal! Hoy, tumahimik ka. Bakit naman, kaibigan? Buti pa nga siya nagsasabi ng totoo, tayo hindi. Sinasabi mo bang duwag ako at walang lakas ng loob? Kung matapang ka, sabihin mo kung anong totoo mong nakikita. Walang suot ang emperor! Nakaubad siya! Gulat na gulat ang emperor sa kanyang narinig. Ngunit mas kinagulat niya nang makita ang taong bayan na pinagtatawanan at kinukutya ang kanyang kasuotan. Hiyang-hiya ang emperor. Ngunit hindi siya makaalis agad sa prosesyon. Napagtanto niyang naloko siya at nagsinungaling ang mga tagapayo niyang pumuri sa kanyang damit. Hindi niya pinansin ang tawanan at sigawan ng mga tao tungkol sa kanyang damit. Sa halip, taas noo siyang nagpatuloy sa paglalakad, kasunod pa rin ang 2 niyang alalay. Sa kanyang pagdaan, patuloy pa rin siyang pinagtatawanan ng mga tao.